Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Sagittarius. Una mensahe po ninyo ay King of Cups. Ayan. So, maybe Sagittarius, you're going to embody the energy of King of Cups, no? Very charming, very friendly, very compassionate, sensitive, intuitive, very good and compassionate listener. So, siguro magiging ganun kayo sa ngayon, no? Pwedeng maraming hihingi ng tulong sa'yo. Baka kayo ngayon yung lapitin, ano, ng mga tao when they need some help. Probably then, no, Sagittarius, baka you are going to be dealing with water signs sa ngayon. Ano? Baka mayroong mga significant role na gagawin sa buhay ninyo ngayon si Cancer, Scorpio, Pisces. No? What else? We have the world. Wow, magta-travel siguro kayo, Sagittarius. Baka around the world, no? Ang tour ninyo, pwedeng ganun. Or baka related ito sa trabaho, expansion ng inyong negosyo, or pag-aaral, no? Maaring yun ang mga pagkakabisihan ninyo at this time. See, the world energy is also a success card, no? This is a success energy. Kaya, most likely, magtatagumpay kayo. Marami kayong pagtatagumpayan. Pwedeng kayo ay merong ano, matatapos na mga ginagawa. Baka mayroon kayong mga matatapos na kunyari pag-aaral, no? Graduation times na ngayon. So, baka kayo matatapos ng pag-aaral, baka kayo ay magtatapos ng inyong project, pagtatapos ng task, or kung ano man ang ginagawa ninyo na matagal-tagal nyo na tong ginagawa. So, maybe may mga ganong sitwasyon kayo. And you are heading towards a new beginning dito, no? Yung success ninyo, yung accomplishments ninyo sa ngayon, maybe magle-level up pa yan. Yung mga susunod ninyong gagawin could be mas challenging para sa inyo, 'di ba? Pero kahit ano pa man, mas mahirap man ang gagawin ninyo, parang hindi nyo na to iindahin na hirap kasi you are coming from success, kaya mas confident kayo sa ngayon, no? Mas confident kayo na kung ano man ang gagawin ninyo na susunod, no? Mapagtatagumpayan din ninyong muli yan. What else? We have 5 of Wands. Ayan. So, siguro marami naiinggit sa'yo, Sagittarius. Baka meron ditong mga taong nagke-question ng inyong accomplishment, ng inyong achievement, no? Baka kasi na-promote kayo because of that achievement niyo. Baka nabigyan kayo ng mas magandang pwesto, no, sa trabaho, kaya baka meron kayong competition, no? Maraming ka-rival kayo dito sa promotion na to, kaya pwedeng maraming nag-aano sa inyo, maraming naninira, or baka maraming nagtatry, no, na i-take down ka, yung mga ganun ba. Marami sigurong nagsasabi ng kanilang mga opinion, pero hindi constructive na opinion, ano. So, we have 4 of Pentacles. Ayan. So, this is a reminder for you, Sag, na it's about time na to look into your finances, no? Pagbabalanse ng inyong kita versus yung inyong gastos, no? Kasi maaring kailangan ninyo dito na maging stricto, no? Pagdating sa inyong financial discipline, no? Pagdating sa paggagastos, pagdating sa pagsisave, yung gano'n, no? Pwede rin kasi na nakakalimot ang iba sa inyo rito sa pag-check, no, ng inyong budget plan. Kaya nakakaligtaan ninyo or nakakalimutan nyo na yung mga kailangang bayaran or kailangang i-prioritize, no? Magkano yung mga i-allocate ninyo na budget sa mga financial obligations, mga ganon, ano? So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa inyo.
So, we have money matters. Ayan. So, saktong-sakto ito. So, siguro talaga kailangan ninyo na tignan mabuti, no, yung pag-allocate ninyo ng pera, no, kung saan napupunta yung pera. Kasi maaring sa ngayon, ano, meron mga opportunities sa inyo to invest your money, no? Kaya maaaring yun ang dapat din ninyong i-consider sa ngayon. Kaya kailangan talaga na on the lookout kayo sa inyong budget, no? At importante din dito na tignan nyo din ano, yung investment scheme na papasukin ninyo para sigurado din kayo na maayos, no, yung papasukin ninyong investment at hindi mawawala yung pera. So, important din dito, no, na nagpe-pay attention kayo, napapansin ninyo yung mga opportunities out there, no, na makakatulong sa inyo na talagang magkaroon or madagdagan ang inyong kaperahan, 'di ba? Mas maging stable kayo pagdating sa inyong finances, yung gano'n. So, dapat aware din kayo dito sa mga opportunities, no, na maaaring makatulong sa inyo na madagdagan pa, kumbaga, yung inyong kaperahan, yung inyong kayamanan, no? Mag-grow pa yung inyong investment, mag-grow pa yung inyong pera, yung inyong kita, yung gano'n. So, we have resources. Ayan. So, sakto, no? Sakto talaga to dito sa, ano, sa few energies na nandito rin about money. So, it is, sabi dito, be grateful for what you have and save something for the future. So, parang meron talaga ditong importanteng reminder, no? Katulad dito sa Four of Pentacles energy na save something, no, for the future. So, dapat talaga machi-check ninyo na imbalance, no, yung pagmamanage ninyo ng pera. Save something for the future, and at the same time, importante na nagagawa ninyo ngayon yung dapat ninyong gawin, no? Mabayaran yung mga bills, matugunan yung mga necessity ninyo, ma-provide ninyo yung mga basic needs, no? Yung gano'n. At kung ano-ano pa na kakailanganin or kailangan ninyong paggagastusan sa ngayon, ano? Yun, no? Manage your money wisely. Manage your resources wisely. Dahil pinagpaguran ninyo yan, no? So, make sure na talagang naaalagaan ninyo at napupunta sa importante at sa kung ano ang tama at ang dapat, no, na nakalagyan ng inyong mga kaperahan sa ngayon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for some of you. Some of you, Rito Sach, baka kayo yung kailangan ng tulong. No? Baka kailangan ninyo ng assistance in any way, in any form, no? Pwede rin na kailangan ninyo ng assistance dito to finish something, to finish a project, to finish a task, yung ganon. Or pwede rin, no, na kayo yung magbibigay ng tulong. Kayo yung magpo-provide ng help, no, para sa iba, para na mapabilis na ma-accomplish nila kung ano man yung bagay na na ginagawa nila, no? Pwedeng kayo yung hihingian ng tulong rito. And you are going to give your helping hand. What else? We have winter's dream gestation period. Meron kayong nurture dito, no? Maaring ano yan, idea ninyo or plano ninyo. Maaring pinag-iisipan pa ninyong mabuti. Maaring nagre-research pa kayo. Maybe you are still gathering more information, no? Or maybe you are researching pa, maaring ganon, no? So, hindi pa to ready to implement kung ano man ang plano na ito. But you are still, yung parang binubuo mo pa ito, no? What else? We have heart, home, compassion. Ayan. So, you're going to give your helping hand. You're going to offer your helping hand dito sa kung sino man nangangailangan ng iyong tulong. And, because you are very compassionate. Diba? You're very compassionate. Napaka-matulungin mo. You're very helpful, very supportive. Napaka-loving mo, considerate.
yung ganon. Kaya, siguro hindi nagdadalawang isip, no, na lumapit sa'yo ang kung sino man when they need help. We have number 38, authentic self. Ayan, napakaganda. Kasi, maari ngayon you are also going to be true to yourself na maaring in the past kasi siguro hindi kayo nagkakaroon ng lakas ng loob, no, na maging kayo mismo. Kasi baka kayo ay kinokontrol ng ibang tao, baka meron mga alam mo yun, yung parang yung nagdidikta sa inyo na kung ano ang dapat ninyong gawin. Maybe in the past, ganun kayo. You're being controlled by someone. Your life is being run by someone. Pero ngayon, noon magpapakatotoo na kayo. Ngayon, you are going to be very authentic, no? Very honest about yourself, no? Which is good kasi this is going to be very liberating para sa'yo. Sa ngayon, malaya ka ng maging ikaw, malaya ka ng ma-express yung sarili mo, ma-express yung gusto mo, yung ganon. We have number 56, the wall. Ayan, obstacles. Maybe merong mga obstacles na maaaring ma-encounter ang iba sa inyo rito. Pero normal lang yun, no? Ganun talaga ang buhay. There is no perfect journey. Otherwise, kung wala din naman mga obstacles, wala din naman tayo mga problema, wala din naman mga challenging situations, pasensya na po, nag-brown out na naman. So, saglit lang. So, hindi rin tayo nagkakaroon ng lakas ng loob. Hindi rin tayo natututo na maging matatag. Hindi rin tayo natututo ng mas marami pang mas yung katulad na lamang ng pagiging resilient, 'di ba? Hindi tayo makakarating sa puntong matututunan natin na maging tayo, matibay, maging strong, yung ganon, maging matapang, 'di ba? Kung hindi tayo dumadaan sa mga ganitong sitwasyon. Kaya just hang on, no? Just hang on when obstacles come. Just hang on, just keep your hope and faith alive. Lagi lang tayo nagdadasal. Let's just ask for enlightenment and guidance from the divine kasi bibigyan tayo ng bibigyan tayo dito ng illumination and guidance, and we will be led towards the right path para masolusyonan natin yung mga obstacles and problems natin, no? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.